sa bawat sa atin. Gandang umaga. Yan. Nice to see you again. Na-miss ko po kayo last Sunday. Alam ko hindi niyo naman ako na-miss. Kasi ika nga ni Pastor Jello ang pumalit sa atin isang gwapong pastor. Pastor Jason. Kami po ay nag-pastor's retreat last Sunday sa CCT Tagaytay. And along the way, ay nagkaroon din ako ng opportunity na makapakinig po ng atin pong service. Naka-attend po ako noon. At tuwan-tuwa po ako, pati po yung katabi kong pastor from Dumaguete, ay shinare ko sa kanya yung ating FB. Kaya pati siya ay nakinig noon at pati si Jerome na nasa likod ko. So si Pastor Marlon na taga Dumaguete ay kasama naming nag-attend ng retreat. So meron na po tayong FCC member from Dumaguete. Alam niyo po ba kung sino ang kauna-unahang FCC member ang naka-face-to-face ni Pastor Marlon sa Dumaguete? Si Gerard. Palakpakan natin si Gerard. Ha? Nasa Dumaguete siya noon at sabi ko, pasyalan mo si Pastor Marlon dyan. At salamat naman at si Gerard ay binisita siya at nagkausap sila, nagkaroon niya sila ng lunchtime at nagkaroon ng siyempre bonding and prayer. Then last January, the board, ang FCC board ay dumalaw sa Dumaguete pero hindi po ako sumama noon. Okay, ang tagal kasi nila 4 days. Sabi ko, hindi ko kayang iwan si Portia ng 4 days. Kung isa-isang araw lang, okay lang. Okay, pero 4 days, kaya hindi po ako sumama. Kaya noong pagpunta niya dito sa Manila, pinagsikapan ko na ako makatabi niya sa van, ako makatabi niya sa mga kainan para makakwentuhan ko siya. Si Bisaya din siya si Buano. Okay, so natutuwa po kami na once a year, ang mga FCC pastors natin ay nagkakaroon ng ganitong retreat. Okay? Hindi lang for bonding, but most especially, magkaroon kami ng learning o lessons among ourselves. Okay? So, meron na po tayong binubuong 30 pastors o 30 churches. Okay? Isa sa Baguio, 4 sa Pangasinan, 3 sa Laguna, 2 sa Batangas, 3 dito sa Bulacan, tapos isa sa Dumaguete at karamihan po ay Metro Manila na. So 30 churches na po by the grace of God. At ang itinuro ko po during that time nung retreat namin is the theology of work, theology of profession, ministry or vocation. Okay? Kasi siyempre karamihan doon ay full-time pastors, so yung work nila is all about ministry. Pero marami din pong mga pastor ang ngayon ay meron pa silang bivocational sila, meron pa silang trabaho. At si Pastor Arnel naman ang nagturo po ng theology of rest. Ayun. So para balanse, okay? Para mga pastor ay prone po sa burnout, prone sa chronic problems at saka sa compassion fatigue. Kasama yun sa tinuro ko. Okay? Kaya naman we enjoyed the bonding and the fellowship as well as the lessons last Sunday. At salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa amin papunta at pauwi. Kaya ngayon naman po ay babalik tayo sa ating lesson. Salamat sa mga prayers ninyo na habang kami nasa biyahe ay alam kong nasama nyo kami sa prayer. So tayo po ngayon ay magpapatuloy at katulad po nung nabanggit ni Jason, ito pong ating pag-aaral ay chronological. Untog-untog ito. Kaya mayroon pong karugtong din ito mula doon sa itinuro ni Jason last Sunday. At ito ay dahil sa may sinusundan tayong chronological events in the life and ministry of our Lord Jesus Christ. So ngayong umaga ay pupunta po tayo sa Matthew chapter 18, verse 15 to 20. At mula dyan, atin pong pag-aaralan ang kalooban ng Diyos at kung paano natin ito iaangkop sa ating mga buhay. Okay? Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang para lumawig ang ating karunungan o kaalaman sa kanyang salita, kundi para tayo ay mabago.
para tayo ay magkaroon ng transformation. Sundin natin ang kanyang kalooban. So yung pong mga pag-aaralan natin ay ang encouragement sa atin dito is that we study the Word not only to increase our knowledge but to transform and change our lives according to God's purpose. So sana po yung ating pong napapakinggan ay pagsisikapan nating ipamuhay ito. Okay? Lalo na sa area na to ng Matthew 18, verse 15 to 20. Kasi ito po isa sa pinakamahirap gawin, sa totoo lang. So, hilingan ko po lahat na tumayo. At babasahin po natin itong Matthew 18 from verse 15 to 20. If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if 2 of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay tinipon mo, binigyan mo kami ng kalakasan, ng kalusugan upang makadalo po sa kabila po ng aming mga kapaguran at kabisihan ng mga nakaraang araw. Salamat po dahil alam po namin na ikaw po ang siyang nag-uudyok sa amin para dumalo sa ganitong gawain. Hindi man po face-to-face, meron pa rin po kami mga kapatiran na naka-online at patuloy na matyagang nakikinig din ng iyong salita. Kaya salamat po, O Diyos, sa bawat isa at dalangin ko po, pagpalain mo po ang bawat isang nakikinig ng iyong salita at tumutupad nito. Ganon din naman, Panginoon, sa pangangaral namin ng iyong salita ngayong umaga. Dalangin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang tunay na mangusap sa aming mga puso at isipan. Gamitin mo lang po akong instrumento, Lord, pero ikaw po ang siyang magturo sa bawat sa amin. Kasama na po ako doon. At ikaw po ang siyang magbago ng aming mga buhay ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa salita mo dahil ito po ang nagbibigay gabay sa amin kung ano dapat naming gawin habang inaantay namin ang muli mong pagbabalik. Salamat din po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob mo po sa amin upang siyang tunay na magturo sa amin patungkol sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, kahabagan at pag-ibig. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at luwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Si Pastor Marlon, yung taga Dumaguete, mukhang nahawa na rin sa amin dahil hindi po maalis sa FCC na laging parte ng aming pag-uusap ay yung mga jokes. Siguro mga taga-pangarap, alam nila yan, di ba? Konting kibot lang, magpapatawa ako sa kanila ng Bible study, Pati si Nanay Winnie, kayang tumawa, Napapatawa ko po si Nanay Winnie. Medyo kasi yun, stricto. Okay? Hindi po nawawala ang jokes. Okay? At pati ito pong si Pastor Marlon, parang natuto na rin. Nagkwento siya sa amin patungkol sa isang missionary daw na napunta sa probinsya.
at nakapag-share ng gospel. At marami siyang tribo. Okay? Mga dating tribo na sumasamba daw sa mga puno-puno, sa kung ano-ano pa. At tinuruan niya ng patungkol sa pananampalataya sa Diyos. At marami po ang tumanggap daw sa Panginoon. Tapos tinuruan din niya ng mga kanta, katulad ng Majesty. Okay? So tuwan-tuwa naman yung mga tao. At siya po ay umalis ulit, pero may iniwan siyang pastor doon na nagpatuloy ng gawain. Then after 3 years, bumalik daw yung missionary na to. At naka-attend siya ng kanilang gawain. Kaya lang, ang inabutan na raw niya ay yung worship. So, nakikita daw niya na nagiiyakan talaga yung mga tao, tsaka talagang sambang-samba. Alam niyo, yung feel na feel. Talagang gano'n, no? Pero may mali daw sa kinakanta. Kasi yung kinakanta, ganito daw eh. Magic tree. Worship His magic tree. Uncle Jesus. Pati po ako natatawa eh. So mali ang lyrics eh, no? Sabi ng missionary, ang bira, mali ang lyrics ah. Mali ang lyrics ah. Parang balik sa umpisa. So nung siya na nag-preach, tinuwid niya, kinorek niya. Alam niyo po ako po'y tuwan-tuwa sa inyo dahil nung nagkakantahan kayo kanina, parang feel na feel niyo yung kanta. Okay? At naiiyak pang iba sa inyo. Pero nakita ko po at nadinig na mali po yung lyrics ng kinakanta nyo. Hindi po magic tree, majesty. At hindi po Uncle Jesus, unto Jesus. So niyayaan niya uli yung mga tao. Sige po, awitin natin uli. Majesty, majesty. Worship His majesty unto Jesus. Di ganun na, no? Tapos, kita daw niya yung mga tao. Wala daw feeling. Majesty. Walang feeling. Wala daw nagiiyakan. Wala na yung parang, wala. Parang tumamlay. Pero pagka magic tree, Uncle Jesus, feel na feel nila. Kaya sabi nung missionary, sige, ibalik na lang natin sa magic tree. Pinilit niyang tituwid eh. Pero walang nangyari sa pagtutuwid. Sige, balik na lang natin. yung pong joke niyang yun, tawan-tawa kami lahat, di ba? Kaming mga pastor, nung ginoke niya sa amin, parang lost of words yung mga tao dahil maging sa kanilang pagkanta, mali ang lyrics. Okay? Nung nakaraang linggo, tinuro po sa atin ni Jason patungkol po doon sa gospel o mabuting balita kung anong dapat nating gawin sa mga taong nawawala. Right? Okay? And sabi nga ni Jason, we need to look for them, to find and search for them. Okay? Yung mga taong nawawala. At natutuwa ako dahil tinanong niya, ano ba sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng nawawala o wandering off? Okay? May nagsabi nga, yung mga unbeliever, sabi yata ni Eric yata yun, at si Ate Glo ay yung nag-backslide, di ba? So, maaaring iba-iba ang nasa isip natin patungkol doon sa taong nawawala. Doon sa parable, nung nakaraang linggo. Okay? So, ano pa man yun, ang bottom line is we need to search for them. Look for them. Okay? Ngayon, naisip ko, dito kaya yung sumunod na talata, yung mga sumunod na verses na binasa natin, hindi kaya bahagi ng mga nawawalang taong ito ay yung mga nagkakasala na kapatid. Okay? So, hindi kaya another form of being lost is the brethren or the brother who is sinning, nagkakasala. Another form of being lost.
Okay? Kaya ngayong umagang ito, yun po ang ating magiging topic. How must we discipline sinning brethren? Paano ba natin didisiplinahin kung may kapatid tayo na nagkakasala sa ating Diyos o sa atin o ano pa mang uri ng kasalanan? Okay? So kung titingnan natin, nagsimula lahat ng yan noong nag-uusap ang mga alagad, sino sa kanila ang greatest? At napaliwanag na sa atin, maging ni Jason, yung nakaraan linggo, the one who is humble and the one who serves, the one who is the servant of all. As far as God is concerned, He is the greatest in the kingdom of God. So in serving others, in serving our Lord Jesus Christ, we must also consider other people, even they are not part of our group. Pag-aralan natin yun mga nakaraang linggo, di ba? In serving Jesus, we must take care of the brethren, accepting whoever they are and avoiding them to stumble. And just in case they are lost, we must look, search as they wander away. Okay? Yung lost na yon could be an unbeliever, unreached, or an unevangelized, or in a backsliding stage, or lost can also be a form of they are sinning. Nawawala sila kasi sila ay nagkakasala. Sa kabila na kasama natin sila maaari sa loob ng iglesia. Alam niyo po, meron pong ilang bagay na nahirapan po akong gawing sa buhay. Okay? Isa sa mga nahirapan akong gawin sa buhay, yung pagkain ba ng mga, ano ba ang term doon? Yung pagkain na may amoy, parang amoy Arabo. Ano ba tawag? Ha? May mga curry, mga ganon, no? Amoy pa lang yun. Hindi spicy kasi mahilig ako sa spicy. Kaya alam, pag may amoy, may particular na amoy na parang kasama doon yung basil at yung mga ganon, no? May halaman na curry, yan, no? So parang hindi ko siya naamoy, isa sa mga hindi ko kayang gawin sa buhay yan. Okay? At ngayon po, sa sitwasyon ko, no? Hindi ko po kayang disiplinahin ang sarili ko. At lagi po ako napapagalitan ni Portia dito, no? Na mag-exercise. Okay? Nahihirapan akong disiplinahin ang sarili kong maging regular ang aking exercise. Pagka may panahon lang ako. So, ibig sabihin, tama si Portia, hindi ko priority ang mag-exercise. Kaya nahihirapan akong gawin din yun. At meron pa po akong isang hindi kayang gawin kung minsan, ha? Hindi, nahihirapan po, sabihin ko sa inyo, nag-struggle ako dito. Yung magdisiplina ng mga matatanda kung sila'y nagkakasala. Nahihirapan po ako doon. Madaling dumisiplina siguro pag mga bata, no? Mga anak natin. Kayang-kaya natin disiplinahin niya. Pero kung minsan, pag tumanda na nga yung anak natin, parang hindi na natin kayang disiplinahin samantalang may ginagawang mali. Halimbawa, nagiging disrespectful. Nakukuha ba nating disiplinahin sila? Kung sumagot na sa atin, pabalang. Alam niyo, tumatahimik na lang ako. Kung minsan, tatahimik na lang siguro tayo. Imbis na sabihin natin, anak, medyo pabalang na yung sagot mo. Di ba? Pero hindi na natin kuminsan nagagawa. Bakit? Siguro ayaw nating masaktan sila. Siguro ayaw nating tayo'y maakusahan na judgmental. O ayaw talaga natin ng confrontation. Iniiwasan natin ang mga bagay na to. Ayaw natin sabihin na mali na yung ginagawa mo. Siguro dahil baka may sabihin sa atin, bakit ikaw? Meron ka rin namang maling ginagawa. Parang baka bumalik sa atin yung mga ganon. Ano? Kaya parang natatakot tayong dumisiplina sa isang kapatid na nagkakasala. Okay? So, isang isyong malaki ito sa ngayon sa churches. At may ibang mga churches, parang nilampasan nila mula sa Matthew 17, Matthew 19 agad. Nilalampasan tong church discipline na tinatawag. Ilang churches ang makikita natin na yung mga members, alam natin, umaattend
ng gawain, pero pagkatapos niyan, makikita mo, nasa bar, nasa inuman, nasa sabungan, wala, hindi didisiplinahin. Bakit? Baka hindi nila nabasa na itong Matthew 18 ay kasama sa kalooban ng Diyos upang ma-maintain ang holiness, okay? Ang sanctification sa loob ng church para mapanatili ang kabanalan ng iglesia. Kasama to eh. Kasama ito na ibinigay ng Panginoon upang maging bahagi ng ating paghahanap do sa mga nawawala. Disiplinahin ang mga nagkakasala. Kaya ngayong umagang ito, ihanda po natin ang ating mga sarili. Kasi patungkol ito sa pagtutuwid. At isa sa pinakamahirap gawin ay yung magtuwid ka ng kapwa mo. Halimbawa, si Derek, may nakitang mali sa akin. Sa palagay nyo, kakayanin ni Derek na ituwid ako? O di ba, matatakot si Derek, mahihiya. Okay? So, ano ba ang panuntunan ng Biblia pagdating dito sa ganitong uri ng pagtutuwid o pagdidisiplina? Okay? So, tingnan po natin kung ano sinasabi ng Biblia. Sabi po ng Matthew 18, verse 15, diba? If your brother sins. Now, may ibang version, hindi pala version, may iba pong manuscripts na wala po nung sinasabing against you. That is according to Bible scholars. If your brother sins, wala yung against you. So, pwede na naman dugtungan na against you. Kasi pagka sinabi mo, if your brother sins, ibig sabihin, hindi lang sa'yo. Kasi pwedeng dumisiplina tayo, disiplinahin natin yung isang bata kasi, o isang kabataan na nagiging disrespectful kasi anak natin o tayo ang kanyang pabalang na sinagot. Pero pagka halimbawa nakita natin yung kabataan na yon, pabalang na sinasagot ng kanyang magulang, hindi natin siguro didisiplinahin. Hindi naman sa akin nagkasala yan doon sa kanyang na magulang dapat sila magdisiplina. Kaya nga medyo may issue doon sa if your brother sins. Okay? Pero hindi lang against you, according to some Bible scholars, na yun ang context, kundi even hindi ikaw, even not against you, if your brother sins. Ayun. Pagka nagkasala ang isa mong kapatid. Pag sinabi diyan, brother, okay, ang ibang version, if a believer. So, ibig sabihin, part of the congregation, part of the church, ang ating lalapitan, ang ating didisiplinahin, ang makikitang nagkakasala. So, hindi ito outside of the church. Okay? Kaya baka mamaya, magdisiplina tayo ng mga unbeliever. Uy, ba't kayo nagiinuman? Hindi nyo ba? Teka, sandali. Hindi sila kasama. Brethren lang ang tinutukoy dito. Brothers na specific, na tinukoy dito. At karamihan ng mga scholars, talagang part of the congregation, a member, a believer. Okay? Yan. Totoo. Importante na dapat nating ituwid sila para na sa ganun magkaroon sila ng pagbabago. Okay? Alam naman natin, pagka, ako po, nung mga bata pa yung mga anak namin, lahat po yan talagang kinakausap ko, dinidisiplina ko. Okay? Basta't may nagawang mali, ayaw kong lumaki sila na mapariwara ang kanilang buhay. Kaya yun ang lagi ko sinasabi, anak, kaya kita didisiplinahin dahil gusto ko lumaki ka na may paggalang, okay? May matinong pag-iisip patungkol sa buhay at ayokong mapariwara ka. Lagi sinasabi ko yon. Okay? So ngayon, okay lang kung kamag-anak natin o mahal natin sa bahay o mga anak natin, what if member ng church? Kaya ba natin gawin yon? Mahirap pong gawin yon. Okay? Mas mahirap gawin yun, lalo na kung may edad na yung ating didisiplinahin. Ay lalo na siguro kung si pastor. Diba? Parang takot tayo. Meron tayong, oops. Pero binanggit po ng Biblia, if your brother sins, pagka nagkasala ang kapatid nating ito. Okay? Now, i-identify po natin muna, ano yung mga sins na yon?
Ayun. Kailangan ma-identify natin. Ano ba yung mga kasalanan? Kasi baka mamaya, hindi naman kasalanan. Pwedeng palampasin o pwedeng pa... Pero kung kasalanan, dapat talagang kausapin, disiplinahin. Okay? Part ng church discipline yon. Kaya ano po yung mga... Ang sin po, as far as the Bible is concerned, is missing the mark. Yun po ang talagang ibig sabihin ng kasalanan. Yung bang may target ka, ang Diyos may target. Ang target natin is to follow Him, to obey His command. Pagka hindi mo tinamaan, okay? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo sinunod yung mark. Ayun. You miss the mark, ibig sabihin nun, that's sin. Basically, no, yun po ang pinaka-illustration ng sin. So ano po yung mga sins na binabanggit? Meron po akong nakita sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. These are the acts of the sinful nature. Sexual immorality. Wala naman sa amin yan, pastor. Impurity. Wala rin po sa amin yan. Debauchery, yung buhay na pabalang lang, walang ano, kahit na ano lang, ano? Walwal sa panahon natin ngayon. Yan yung walwal, ano? Yung idolatry. Wala na sa amin yan. Witchcraft. Wala na sa amin yan. Hatred. Galit. Yun. Yan na, no? Okay? If your brother sins, ayun. Hatred, pasok siguro sa atin yan. Discord, pagkakabahabahagi, jealousy, fits of rage, okay? Selfish ambition, dissension, factions, envy, pagkainggit. Halimbawa, nakarinig tayo ng isang kapatid, alam mo, yung si ganyan, bakit kaya sila ganyan? Pinagpapala sila, tapos tayo, baka inggit yun. Inggit talaga yun eh. Okay? Yung ano, sa Psalm 73, okay? Bakit siya binibless? Mantalang ako, Lord, hirap ako, naglilingkod na ako sa iyo. Itong unbeliever, siya ang binibless. Sinagot ni Asaph yun sa Psalm 73. Si Asaph ang may sulat nun, no? Inggit ka lang. Yun ang ibig sabihin doon sa pinaka ano nung thesis ng Psalm 73. Inggit ka lang. Ano ngayon kung sumasagana yung mga unbeliever pagdating ng araw? Okay? Hindi nila matitikman ang buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin doon sa Psalm 73. Okay? Inggit. Kung minsan mga believers may inggit na eh. Drunkenness, orgies, and the like. Alam niyo po, yun ang kulang eh. No? Ano kaya yung mga the like na yun? Ano-ano pa yung mga kapareho nitong mga to na nagpapakita ng sinful nature? Okay? So, yan po eh sa Galatians 5. Pero meron pa po sa verse 26. Let us not become conceited. Next slide. Okay? Provoking and envying each other. Okay? Conceited, pagiging mayabang, nagpuprovoke ka, at andun na naman uli yung inggit. Matthew 15, evil thoughts, murder, adultery, wala na sa amin yan. Sexual immorality, theft, false testimony, pagsisinungaling, slander, paninirang puri sa kapwa. Sisira, hindi ka, nakita mo si pastor, may ginagawang mali. Okay? Ang gagawin mo naman, papalitan mo ng mali din. Sisiraan mo si pastor sa ibang tao. That's slander. Or, okay, hindi, galit ka lang doon sa tao, sisiraan mo siya sa ibang tao. So, nadagdagan yung hatred mo ng slander. Christians to, ha? Kaya nga mag-iingat tayo, ha? Hindi natin alam na baka mamaya tayo mismo ay nagkakasala. 1 Peter 2, deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Hypocrisy, no? Kasama siguro dun pagkaharap mo, si Jerry, mabuti kang kausap. Pero pag nakakatalikod, sasabihin mo kay Neil, alam mo yan si Jerry, ganito, sama. Wow. Okay? Hypocrisy na, may inggit pa, nanirang puri pa, slander. Okay? Kaya nga po kung minsan, akala natin, dahil Christians na tayo, okay na to. Hindi po eh. Kasama pa rin sila na consider na sins.
Doon pa sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Mark this. Tandaan nyo to, ha? There will be terrible times in the last days. Sa mga huling araw, ito po magiging kondisyon ng mga tao. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, hindi marunong magpatawad, slanderous, andun uli yung mga salitang paninirang puri, no? Common na babasa ko dito, envy, slander, at saka hatred. Okay? Without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather lovers of God, having a form of godliness. Parang ang bait-bait tingnan. Hindi makabasag pinggan, but they are denying the power of God. Okay, so ito po, tandaan natin na in the last days, ito na po mga palatandaan kung ano magiging kondisyon ng mga tao. Mas nakakalungkot kung itong mga taong ito ay bahagi ng church. Di ba? I mean, hindi nga lahat, di ba? Maaring hindi lovers of money, hindi abusive, pero baka mamaya ungrateful, disobedient to their parents, slanderous, okay, conceited, okay? Kasama pa rin tayo doon eh. Hindi pa pwedeng mas mababa yung level ng kasalanan natin kaysa sa iba eh. Pare-pareho po yan eh. As far as God is concerned. Wala pong tinatawag na sa Biblia, walang tinatawag na mortal sin. Ano pa ba yun? Venial sin, cardinal sin, cardinal sin, hindi yata, tao yata yun. Sorry ah. Yun lang yata ang dalawa no? Mortal at saka venial sin, no? Okay? Pero pantay-pantay po yan. Si James may sinasabing ganyan, no? Kung ikaw nagkasala ng ganito, at ito, akala mo ba ikaw ay exempted? Hindi, may kasalanan ka rin kasi binrake mo pa rin yung law. You still miss the mark. Okay? Parang yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Yung nagpalayas ka ng demonyo at yung nagbigay ka lang ng isang baso ng tubig, parehong both will not lose the reward. So pareho sa Panginoon yun na big deal. No? Kahit na nakapagpalayas ka or kahit nagbigay ka lang daw ng tubig sa isang nangangailangan. The same is true with sin. Okay? Kaya wag po nating maliitin yung mga kasalanang ito. Dahil ito ay maaring present pa rin sa ating sitwasyon. Ang tanong, halimbawa, no? Involved tayo. Halimbawa, hindi tayo involved sa isang conflict. Okay? At merong isa naka-offend. Na-offend. Okay? Tapos, halimbawa, si Jerry tsaka si Neil. Kuusap sila. Na-offend si Neil kay Jerry. So, ang gagawin nito si Neil, pupunta kay pastor. Pastor, alam niyo si Jerry, ganito ginawa sa akin eh. Ayan, di ba? Common yan eh, no? Tama bang ganun ang dapat nating gawin? Bakit tayo kailangan magsumbong? Baka naman gusto nating makahanap ng kakampi. Okay? Anong dapat nating ginagawa para kung halimbawang magkaroon ng offense ang isang tao? Ano ang dapat nating ginagawa? Kung makita halimbawa ni Neil na may ginagawang mali, si Jerry. O, si Pastor, si Derek, ano? Anong gagawin dapat ni Derek pag may nakita niya ako na may ginagawang mali? Okay? So, dapat itong lesson natin ngayon. Isa lang po kung tutuusin Kung how must we discipline sinning brethren, let us only talk to him with the goal of restoration. Kausapin lang po. Pero pag kinausap natin, be sure that our goal is restoration. Restoration. So kanina po sa Matthew 18 verse 15, binanggit po doon, if your brother sins against you, or wala na yung against you, go and show him his fault
just between the two of you. Kayong dalawa lang muna. Okay? Show him his fault. Parang ibig po sabihin doon ay convict him. Okay? Show him his fault. Do not gossip. Huwag niyo po munang i-chismis yung taong yon. Okay? Uy, alam mo, Neil, si Jerry nung isang araw nakita ko. Okay? Nag-beating the red light. Okay? Siyempre, kasalanan yun, di ba? Kasalanan sa batas ng tao, di ba? Okay? Siyempre, sinasabi din naman ng Diyos na maging masunurin tayo sa gobyerno dahil kung hindi, tayo ay parurusahan, di ba? Ng gobyerno dahil tayo lawbreaker. Bakit hindi mo na lang kausapin? Ayan. Go and show him his fault. Just the two of you, kayo lang munang dalawa. Okay? Parang yung isang may lumapit po na isang mama, okay? Sa isang wise man daw. Okay? At kinikwentuhan siya tungkol sa isang kasalanang ginawa ng kapitbahay nila. Tapos ang sabi ng wise man, binigyan siya ng isang bag na puno ng mga feather. Alam mo yung feather? Yung mga pakpak ng na pagka inihiyagin mo, lilipad. Okay? So, ito dali mo muna papunta doon sa kaibigan mo na sinasabi mo nagkasala sa'yo. Lipad niya, no? At ilipad mo yan habang ikay papunta doon. Tapos, bumalik ka sa akin. Nilipad niya lahat. Pagkatapos, pinabalik siya. Okay na po. Naigawa ko na po. Nakapunta na po ako doon sige. Ngayon, bago mo uli balikan yung kaibigan mo, kolektahin mo yung mga feathers na kinalat mo. Imposible ko na pong magawa yun. Kaya nga, yun ang problema. Kani-kanino ka nagkikwento agad nang hindi mo muna kinakausap ng direkta yung tao. Naku, lalo na ngayon sa social media. Instead na kausapin natin yung tao, gagawa tayo ng kwento o magpaparinig tayo sa social media o kung ano-ano pang gagawin natin. Parang feathers yan. Hindi mo na mababalik yun. Kumalat na Kumalat na. Kaya, let's not do that. No? Instead na gawin natin, pumunta tayo doon sa tao, deal with that person just between the two of you. Okay? Kaya nga sa atin, tayo dito, tayo nandito ngayon. Pag meron pong lalapit sa atin at magkikwento tungkol sa isang kasalanang nagawa ng ating kapatid. Kapatiran to Ang context lang nito, kapatiran Huwag nating isasama yung ibang tao. Kapatiran ang context lang nito. Pagka may lumapit sa atin at sinasabi, tulad ni Henry tsaka ni Jerry, sasabihin sa akin ni Henry, Pastor, meron pong ginawa si Jerry sa akin. O kaya, nakita ko, Pastor, si Jerry ganito. Ang pwede natin sabihin, pagka ganun ang ginawa sa atin, nilapitan tayo, ang sabihin natin agad sa kanila, lapitan mo muna siya. Kayo munang dalawa mag-usap. Ayun. Okay? Go to him alone and talk to him with the goal of restoration. Ang nasa isip po natin is goal of restoration. Okay? So, kung titingnan po natin, ito po ang sinasabi lang ng Panginoon. Kausapin natin yung tao. Huwag natin siyang ichichismis. Papasok na naman tayo doon sa isang kasalanan. Okay? Na nanyinyismis tayo. Kausapin muna yung tao. Kung na-offend ka doon sa tao, kausapin mo yung tao. Okay? At mag-usap kayo. Magpaliwanagan. Okay? So, if he listens to you, ayan. If he listens to you, you have won your brother over. So, ito po kung titingnan, kung magkausapin natin siya, of course, there could be an awareness of sin,
Of course, at hindi yung parang minamanduhan lang natin siya, na parang inuutusan natin siya. Hindi eh. Kundi, ito po yung tinatawag natin ito, rescue team. Rescue mission. Ayan. Kaya matatawag po natin ito na rescue mission, recovery process. Okay? Ang purpose po natin nito ay hindi para i-put down yung tao, kundi para tanggalin siya dun sa kanyang pagiging makasalanan. Kapatiran po ito, ha? Ang problema natin, pinuput down natin yung taong nagkasala sa atin. Dinidikdik natin. Dinidiin natin. Kinokondemn natin rather than kung makinig na. Di, okay na. Okay na, di ba? You have won your brother over bakit kailangan dikdikin mo pa siya ng dikdikin? Okay na. Ay, ganun ba? Oo nga, sorry. Sige, sa susunod, hindi ko nagagawin. Okay na. Tapos na. Ba't kailangan dikdikin mo pa ng dikdikin? Okay? So, maaaring iba rin ang nasa puso mo. Hatred. Maaaring iba rin. Lording over that person. Kaya tingnan po natin. Ito po yung magandang isang gawin natin. Tandaan po natin, pag kami nagkakasalang kapatid, this is a call for a rescue mission. Parang ganon. Recovery process. Okay? Ayaw natin na manatili yung kapatid natin na nagkakasala. Kung mahal natin siya, siyempre, hindi natin pananatiliin yon. Gusto nating ituwid, gusto nating itama. Okay? Kaya lang, pagka tayo ay nagtutuwid, tandaan po natin, ang goal is restoration. Restoration. Not for our own glory, na ako hindi nagkakasala, kaya ikaw kayang-kaya kitang ituwid. Not being hot-tempered, yung bang hindi yung mainit ang ulo natin pagka tayo'y nagtutuwid. Not being judgmental. Not being retaliatory, yung bang parang gumaganti tayo. Siya, pagka kasi ako nagkaganito, nagkamali, sasabihan niya ako, ngayon, nagkamali din siya, gaganti ako sa kanya. Mali po ang spirito nun. Kahit sabihin pa natin na at least natuwid ko siya, hindi. Yung spirito natin, yung puso natin nakikita ng Diyos. At hindi po maganda rin yun. Entry din ng kaaway yun. Not to punish that person. Hindi para parusahan yung tao. Not with arrogance or pride. Ang dapat natin pagka tayo ay nagtutuwid o nagdidisiplina. Not in a superior position. Pastor ako, kaya sumunod ka. Hindi po. Okay? But with humility and gentleness. Pagka meron tayong kapatid na nagkasala, dapat ang attitude natin with humility and gentleness. Ang ano po natin doon is repentance. If he listens to you, then that's it. You have won your brother. Dapat yun Case closed na. Tapos na. Okay na yun. Okay? Wag na nating pahabain pa. Wag nating ipalangandakan pa. Nangyari. Nakinig na Sumunod na Nagsisi na So dapat, case closed. Praise the Lord. Okay? Okay na yun. Dapat ito ang lagi nating inaasahan every time kasi hindi po lahat ng dinidisiplina ay nagpapatuwid. Kaya pagka ganito, i-reaffirm na natin ulit yung ating love. Acceptance. The goal is to win the brother, not the argument. The goal is to win the brother, not the argument. The goal is for him to repent, to be restored to fellowship. Again, hopefully with gentleness. Sa tulad ng sinasabi sa Galatians chapter 6, verse 1. Okay? Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. Yan. Yung mga binanggit natin kanina, pwede tayong matempt na maging judgmental, hahawakan ng isang position na mataas, okay? Arrogant, proud, o kaya
gumaganti lang o nagpaparusa lang, init ng ulo, or glory sa atin. Hindi po lahat ito. Ang objective po is to restore the sinning brother gently. Okay? Kahit po si James chapter 5 verse 19 to 20, binanggit po niya, "My brothers, if one of you should wander from the truth, and someone should bring him back." Parang yung parable last week, di ba? Should bring him back. "Remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins." Kung mayroon tayong kapatid daw na unting-unting nawawala sa katotohanan, okay? Kailangan merong isa ang magbalik sa kanya. Okay? "Do not hate your brother in your heart. Rebuke your brother frankly, so you will not share in his guilt." But again, yung pagiging frank dito is not to the point na maging arrogant tayo. Okay? Kundi with gentleness pa rin. Okay? So, paano ngayon kung halimbawang hindi pa rin makinig? Kasi ang ano kanina if he listens to you, you have won your brother. May tendency na yung iba hindi pa rin nakikinig So, anong gagawin natin pag hindi nakinig? Ayan. Puntahan natin yung Matthew 18, verse 16. "But if he will not listen," ayan, kinausap na natin, hindi pa rin nakinig. "If he will not listen, take one or two others along." Magsama tayo ng ibang tao. Okay? "So that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses." So, papasok ngayon po dyan yung may kasama ka. Ito po kasing topic na to ay pinag-usapan din ni Paul kay Timothy. Kasi si Timothy ay nagsisimulang magpastor. Kaya ginagabayan ni Paul si Timothy kung paano magpapastor. Okay? Ang sabi ni Paul kay Timothy, "Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by two or three witnesses." So parang ang nakikita ko dito, check the facts. Siguraduhin natin na tama yung ating mga facts, mga data, mga impormasyon. Kaya nga, halimbawa, sasabihin ni Neil sa akin, "Pastor, si Jerry, nakita ko ng isang araw." Siguraduhin mo, tama yung kinikwento mo. At hindi yung, paano mo nalaman niya? Kasi kinuwento po sa ni ganito, na ang sabi sa kanya ay kinuwento ni ganito. Teka, sandali, no? Check the facts. Totoo ba? Yan. Parang si Connie Season lang no? Pag Sabado, "Dok, totoo ba?" Kasi maraming mga, doon sa DZBB, maraming mga tanong doon na ginagawa natin traditionally, pero totoo nga ba na tama yon? Ganon din naman, pagka may may kasalanang ginawa ang isang tao, totoo ba? Ayan. We must establish the fact para sa ganon, bago natin maakusahan, talagang hindi mali ang naging interpretasyon natin o basa. Okay? So let us be careful. Okay? Dahil kailangan ma-establish natin ito. Actually, itong two or three witnesses is in the Old Testament. Sinabi na ng Diyos sa kanila, kung sakasakali man, okay? Mayroong tao na nagkasala, may crime o offense, kailangan ma-establish yan with the testimony of two or three witnesses. Deuteronomy 19, verses 15 to 21. "One witness is enough to convict a man accused of any crime or offense he may have committed. A matter must be established by the testimony of two or three witnesses." Kaya nga, di ba sa mga korte, Kuya Ben, kailangan may mga witnesses bago ma-establish yung fact kung nagkasala ba yung tao. The same is true sa loob ng church discipline. Bago natin akusahan ng isang tao, siguraduhin natin na may ma-establish tayong facts. Okay?
I-clarify natin mabuti to. Huwag yung haka-haka lang. Huwag yung napakinggan nyo lang. Okay? Huwag yung nachismis lang din sa inyo. Siguraduhin natin na tama yun. Nalala ko may barkada kaming ganun dati. Marlon din ang pangalan ng kabataan namin. Every time na makakarinig kami ng kwentuhan at sasabihin ng isa, uy, narinig ko kay ganito, ganyan. Sino yung source mo? Yun ang tatanungin niya. Sino source mo? Ay, si ganito. Alam niyo kung anong iniisip lagi niya? Mapagkakatiwalaan bang source yun? Yun ang talagang unang tanong niya. Ay, hindi ko kilala yan. Hindi ako masyado makikinig dyan sa kwento mo. Kasi hindi ko kilala yan eh. Pero kung halimbawa, si ganito nagsabi sa iyo yan, ay maniniwala ako kasi alam ko yung taong yun. Yun, ganun yun. And hindi namin alam, nung bata pa pala yun, mukha sa isang Protestant church umaattend yun. Kami Catholic eh. Sumasama sa amin yun. Barkada kasi, basketball. Sumasama. Mas marami kaming Catholic, kaya siya sana sasama namin. Pero, meron akong napupulot sa kanya noon ng mga wisdom. Okay? Katulad noon. Sino source mo? Okay? Kanina, ano balita? Okay, bakit mo sa akin kinikwento? Ikwento mo muna sa kanya. Kayo muna mag-usap. This time, pag 2, 3 na, siguraduhin natin yung source natin tama. Okay? Kailangan ma-establish natin yon. Yung ating mga witnesses. Ito po, dinagdag ko na lang ito pero hindi ito kasama kung totoo sa sermon. Pero gusto ko lang makita ninyo, no? Doon sa Deuteronomy 19, pagkatapos nung binasa na, if a malicious witness, sinama mo, hindi naman reliable source din, no? If a malicious witness takes the stand to accuse a man of a crime, the 2 men involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priests and the judges who are in the office at that time. The judges must take a thorough investigation. And if the witness proves to be a liar, sana sa court, meron ba ganitong, Kuya Bien, sa batas natin? Meron, okay? Na if the witness proves to be a liar by giving false testimony, so yung false testimony, lying din yun, no? False testimony against his brother, then do to him as he intended to do to his brother. Gawin nyo rin yun. Parusahan nyo rin siya. Hindi lang yung nagsinungaling siya, hindi katanggap-tanggap ang kanyang testimony. Hindi natin dapat tanggapin ang testimony ng taong ito. Pero doon sa Biblia, hindi lang katanggap-tanggap ang magiging hatol doon sa testimony niya. Parurusahan nyo rin yung taong yun. Okay? Nung crime. Kasi nga, nag-false testimony ka eh. Okay? Ganun, Sabi ko sana, ganito yung batas natin, Para walang magsisinungaling. Kasi kung sino man magsinungaling sa korte, hindi lang yung, hindi natin pwedeng tanggapin yung kanyang testimony. Kasi hindi valid. False testimony yan. Hindi. Kung magbigay ng false testimony, may parusa rin din sa kanya. Do to him. Okay? As he intended to do to his brother. You must purge the evil from among you. The rest of the people will hear of this and be afraid, and never again will such an evil thing be done among you. Show no pity. Life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So yung pong eye for an eye, hindi po yan intended to take revenge. Okay? Yung maghihiganti ka. Sabi mo, lintik lang ang walang ganti. Kidlat lang ang hindi ko kayang gantihan. Pero yung ginawa mo sa akin, gagantihan kita doon. An eye for an eye. Hindi po revenge ang intention ng eye for an eye, kundi justice. Okay? Justice. Yun po ang intention ng eye for an eye. Okay? Kung may ginawang mali itong taong ito, dahil naging false witness siya, naging malicious witness siya, ibabalik din sa kanya, ibibigay din sa kanya kung ano yung kanyang gustong gawin sana doon sa tao. An eye for an eye. Yun po ang intention ng an eye for an eye. Hindi po revenge yan, but for justice. Okay? So ito po yung naisingit ko lang kasi gusto ko sabi ko, mukhang maganda tong topic na to na pag-usapan na. Okay? Anyway, babalik tayo. Ang pinaka-intention is still for that person to listen and be restored. Isama mo ang 2 or 3 witnesses. So yung 2 or 3 witnesses, pwedeng ang intention nun,
ma-establish yung facts na talagang nagkakasala siya ng ganon. Or, kung hindi man ma-establish yung facts na wala kasing naka-witness eh. Isa lang. Halimbawa, si Neil lang talaga naka-witness nung ginawa ni Jerry. Okay? Sila na lang para consistent. Okay? Kaya ako isasama. Halimbawa, kaya magsasama ng 2 or 3 witnesses si Neil para ipakita doon sa mga witnesses na yung willingness niya to restore Jerry. Pero si Jerry, ayaw pa rin. Yun. So yung attitude nung tao as they gather. So kasi kung minsan mahirap ma-establish yung facts dahil sa patago. Halimbawa, hindi nakakita. Halimbawa, sample lang ito Hindi ko sinasabing ganito yun. Halimbawa, nakita ni Neil, si Jerry, lumabas galing sa motel. Sample lang yan. Ngayon, si Henry, sinabi niya, walang ibang witness siya lang. Yung video daw. Pwede. Usong-uso na pala ngayon yun. Video, no? Okay? Pagkatapos, yung iba at ayaw makinig ni Jerry, kinausap na niya, one-on-one. Okay? Between the two of them. Isasama niya ang 3 or 2 witnesses para ipakita na itong si Jerry ayaw makinig sa akin. Yon. Ayaw makinig. Ito na yung evidence, naka-video Kaya ang andoon, yung 2 or 3 witnesses, not necessarily on the scene, but on the process of restoration. The process of discipline. Pwede rin yun mangyari. Okay? Kasi yun ang mga nakikita kong mga loopholes. What if wala kang makitang 2 or 3 witnesses na makaka-establish ng facts? Para saan pa yung 2 or 3 witnesses? Yun, yung attitude dun sa process. May ebidensya, establish yung fact, may video, tapos sinabihan na niya, ayaw pa rin, makinig. Okay? Tapos, hindi nagsisi, sama siya para makita nung witnesses na hindi talaga nagsisisi. Ayaw makinig. Yun po ang purpose nun. Okay? So again, what if hindi pa rin makinig? Kasi ang intention pa rin natin, restoration Okay? Reconciliation What if hindi pa rin makinig? Pasok na tayo sa Matthew 18, verse 17. If he refuses to listen, okay, tell it to the church. Wow. Tell it to the church na. So yung church dito, again, tell it to the other disciples. Wow, parang lumaki na, yung issue. Parang lumaki issue. Pastor, di ba natin pwedeng palampasin na lang yan? Yan. Okay? So again, pagka meron nangyayaring pagkakasala dito, lagi ko sinasabi muna, ikaw muna kumausap. Pag hindi nakinig sa'yo, saka mo ko isama. Okay? Pag hindi pa rin nakinig sa atin, sasabihin natin sa church. Yan. Okay? So siguro naman, pagka sa church na, alam na yung issue ng kasalanan, baka sakaling makinig na yon. Pero, okay, again, ang purpose po natin dito ay hindi para i-put down yung tao, kundi magsisi, talikuran yung kasalanan. Okay? At ito po isa sa mga mahirap gawin. Kahit ako parang nahihirapan akong gawin yun, kung mayroong isang nagkasala, tapos kinausap na ng isang leader, tapos hindi nakinig, sinama na ako, tapos hindi pa rin nakinig, ginagawa ulit yung kasalanan. Parang mahirapan din ako sabihin sa church Mga kapatid, pinapaalalahanan ko po kayo, si Jerry po. Parang ang hirap gawin nun Mahirap Kaya medyo parang counter-cultural to. Sa kultura natin kasi mga Pilipino, hindi tayo sanay dito. Pero this is what the Bible says Kaya tingnan nyo, sa loob ng church, paano mapapanatili ang kabanalan, ang katinuan, kung hindi natin gagamitin ito? Yung pamamaraan base sa Biblia. Okay? One time, meron pong isang nabasa ako sa FB. Walk away from people who put you down. Walk away from fights that will never be resolved.
Ganda, no? Okay nga naman, walk away. Walang problema. Okay sa akin to eh. Maganda to, iwasan mo sila. Pero alam niyo po, kung kapatid sa Panginoon ang kaaway mo, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi niya, kausapin mo. Kausapin mo. Okay? Yun ang sinasabi niya sa atin, hindi niya sasabihin na walk away. Okay? Huwag mong iwasan. Makakasama mo sa church yan eh. Pareho kayo sumasamba pero alam mo, itong kapatid mong ito nagkakasala. Okay? Kaya nga kausapin. So we are dealing with the family of God. Isang pamilya eh. Parang katulad natin, di ba? Pag tayo ay sa pamilya, di ba? Gusto natin na huwag niyong ilalabas ito ha. Ito atin lang. Dapat i-resolve natin itong problema ito sa atin muna. Di ba? Ganon tayo sa pamilya, di ba? The same is true with the family of God. Pamilya tayo ng Diyos. Pagka merong nagkakasala sa atin, ayaw din naman natin na maging testimony yun sa labas. Ay, paano ako atin sa church na yan? Kilala ko isang umaatin dyan, ganito siya, ganyan. Kaya nga, part ito na tinuturo ng Panginoon na kailangan panatiliin natin upang nang sa ganon, manapanatili din ang kabanalan sa iglesia ng Diyos. Okay? Kaya nga, isa sa pinakamahirap gawin. Pero this is a family matter. Pamilya ng Diyos. Hindi yung pamilya lang natin. Hindi natin igagang yung offender, no? Pagtutulungan. Hindi yun. Hindi yun. Ang pinaka-objective pa rin dito is restoration. Para siya ay may restore sa ating pagiging mananampalataya. Again, yun lagi ang nasa isip natin. Restoration, reconciliation, healing. With the spirit of gentleness pa rin. However, maaring meron pa rin hindi makinig. Kaya nga yung sumunod na talata, sinabi ni Jesus, if he refuses to listen even to the church, wow, possible pala yun. Pagkamat ito'y conditional, ha? Hindi naman sinasabi nating possibility, pero conditional kasi depende sa ano ng tao sa puso ng tao Okay? And even if he refuses to listen, treat him as you would a pagan or a tax collector. Ano ba yung pagan at saka tax collector sa panahon natin ngayon? Di ba parang, ano yun? Tuturing niya siyang pagano? Taga-BIR? Tax collector Hindi. Kasi noon sa kanila, ano ba ang turing ng mga Hudyo sa mga pagano at sa mga tax collector? Ano turing nila? Hinihiwalay nila sarili nila. Di ba? Hinihiwalay nila sarili nila sa mga taong yon. Bakit? Baka mahawa sila Yon. Kaya yun pong ibig sabihin yan. Treat him as a pagan or a tax collector. Hiwalay mo sarili mo, baka mahawa ka. Okay? Kaya nga, yung isolation, parang yung sa pandemic, di ba? Pagka mayroong may sakit, di ba? Uy, iwalay natin sarili natin sa kanya. Baka mahawa tayo. The same is the idea why Jesus is telling us, if he refuse to listen, to repent of his sin, hiwalay nyo sarili nyo sa kanya. Wow. Big word yun. Di ba? Ang laking, ang hirap nun. Ang tawag po ng mga tao noong araw, excommunication. Big word po yung excommunication. At sa ngayon po yata, hindi na masyadong ginagawa sa mga churches yung mga excommunication na yan Lalo na sa ibang mga churches, di ba? Nakita mo, mga members nila, mga nasa sabungan, nasa inuman, wala, baliwala sa kanila yan. Kaya paano mapapanatili yung holiness ng body of Christ? The church is the body of Christ. Pagkatapos, gano'n ang mga members nun. Parang nakakalungkot isipin. Pero, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, within the church, magkaroon tayo ng ganitong sense of holiness, sense of caring for the brethren. Okay? So, nakakalungkot mang isipin, no? Ituturing na ganon. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon.
Sometimes, kaya mahirap, we emphasize love and community. Hayaan mo na. Kasi talagang ganyan lang siya eh. Hayaan mo na lang siya. Kung manyismis ng manyismis. Alam niyo, dapat nag-grieve tayo doon. Malulungkot tayo. Kaya nga dapat ipupulso natin yung restoration doon sa kapatid. Kasi, kung hindi, baka pagdating ng araw, maging chismoso ka na rin pagka hindi mo siya iniwasan. Okay? So, ito po, pagka ganito, kailangan lang natin ng, ano bang tawag dito? Power from God to do this. And hopefully, wala po sa loob ng church natin ang ganitong sitwasyon na may magkasala, tapos kinausap ng isa, tapos hindi nakinig, nagsama ng iba, tapos hindi pa rin nakinig, sinabi na sa buong church, hindi pa rin nakinig. Huwag naman sanang may mayangaring ganito sa atin. God forbid. Okay? God forbid. But then, ito sinasabi ng Panginoon. Okay? Isolation. Okay? Isolation. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 20, those who sin are to be rebuked publicly. Oh my. So that others may take warning. Okay? Kaya delikado, Neil, ha? Facebook na to. Neil, mag-ingat. Okay? So again, sinabi po dun sa 1 Corinthians, ito sample sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and 2. Sample ito na nangyari sa loob ng church ng Corinth. Si Paul, sinulatan niya yung Corinthian church. Sabi niya, it is actually reported that there is sexual immorality among you, among the members of the Corinth church, And such sexual immorality is not even named among the Gentiles. That a man has his father's wife. Yung isang lalaki ay kinakasama niya ang kanyang stepmother. Father's wife, kinakasama niya, stepmother niya. And you are puffed up. Nagyayabang pa kayo. And have not rather mourned? Hindi ba dapat nalungkot kayo? Nagyayabang pa kayo? Ano kaya ang ibig sabihin ni Paul na nagyayabang sila? Siguro nagyayabang in a sense na ang galing ni brother, biro mo. Pero parang ang hirap isipin, Or, pwede ang pagyayabang nila, mabuti na lang ako, wala akong kasalanan. Ba't siya makasalanan? Parang paricycle na yung ating attitude. Yun ang nangyari sa Corinth church. You are puffed up. Have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you? Kaya ang payo niya sa verse 5, deliver such a one to Satan. Hayaan niyo siya kay Satanas for the destruction of his flesh and his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Hayaan niyo siya. Huwag kayong makipag-fellowship sa kanya. Take away from among you. Iwasan niyo siya. At kung wala nang protection sa kanya, ang church, ang iglesia, sa pamagitan ng ating Panginoon, yung iglesia, wala nang protection, baka sakali, turuan siya ni Satanas. Okay? Magkaroon siya halimbawa ng sakit, o kung ano pa man. Dahil ang tigas ng puso niya, hindi siya nakikinig. Magkaroon siya ng sakit, at ito, magkaroon siya ng, HIV, at kung ano-ano pa, Sexual disease. Okay? Okay? At pagkatapos, baka magsisi, ayun. Pag nagsisi, ayun. Baka sakali, Baka sakali magsisi, yung kanyang espiritu ay maliligtas. Kasi nagsisi. Kaya nga kailangan i-restore ninyo, kausapin ninyo. Pero kung ayaw makinig, wala muna kayong gagawin sa kanya. Isolation siya. Sa Romans 16, verse 17, binanggit din ni Paul yun. I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learn.
Yung mga nagtuturo ng mga maling katuruan, yung nagpapahiwa-hiwalay sa atin, nagkukos ng division, avoid them. Iwasan nyo mga ganyan klase ng tao. So, nandun yung isolation. Okay? Nandun yung paghihiwalay sa kanila. Then, binanggit din sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6, keep away from any brother who is walking in idleness. Yung tamad. Iwasan daw, and not in accordance with the tradition that you receive from us. Ano yung tradition na yun? Waiting for the Lord's coming. Kasi, yan po, sa totoo lang, kinote siya ng isa kong Catholic student. Kaya sabi niya, may tradition daw na pinanghahawakan sila. Sabi ko, ano yung tradition na binabanggit mo? Binanggit niya yung 2 Corinthians at 2 Thessalonians. Sabi ko, tingnan mo, basahin natin kung ano yung tradition na binabanggit dyan. Sa 2 Thessalonians, the tradition of the second coming. Na, alam natin darating muli ang Panginoon, pero hindi tayo dapat maging tamad. Dapat may kumikilos pa rin tayo. Kaya out of context yun sa sinasabi mong tradition ng inyong Catholic Church. Ganon, ano? Anyway, napaliwanagan ko siya dyan, naliwanagan naman siya. Sabi niya, Sir, maganda pong input ito. Kasi nag-aaral din siya sa isang Catholic seminary. Salamat po, Sir. Ang ganda ng exegesis pala pagka talagang alam mo ang Biblia. Sabi ko, walang anuman. Hanggang ngayon, estudyante ko siya. Okay? Kaya natutuwa ako sa kanya. So, ang sabi dito, dahil alam natin darating na Panginoon, ay naging tamad yung iba. Ayaw na magtrabaho. Nag-antay na lang sa pagdating ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Paul ngayon. Okay? Iwasan nyo mga taong yon na tamad at hindi na kumikilos. Verse 14 and 15, nang sinabi niya doon, if anyone does not obey what we say in this letter, take note of that person and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Yet, do not regard him as an enemy, but warn him as a brother. Ang laki pong kailangan natin ditong gawin. Kung sakasakali mang mangyari sa iglesia natin ito, sana meron po tayong stand. At ito po yung stand natin. Okay? 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 11. I wrote to you in my letter not to associate, pakinggan nyo ito with sexually immoral people. Not at all, meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and the swindlers or idolaters, since then you would need to go out of the world. But I am writing to you, pakinggan niyo to, not to associate with anyone who bears the name of the brother. If he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. So hindi naman ibig sabihin, hihiwalay natin ang ating mga sarili sa mga nasa mundo. Talagang normal lang sa kanila yan Magiging sexual immoral, greedy, swindler. Kundi iiwasan natin yung mga nagsasabi na sila ay Christians. Sila'y believer. Sila'y brother. Pero sexually immoral, greedy, idolater, reviler, drunkard, swindler. Hindi daw dapat makikain man lang sa kanila Wow. Ang hirap, no? Ganito po, kalupit ang Panginoon. Sabihin ko po salitang kalupit, pagdating sa kasalanan. Wag po nating wag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Meron na pong tinatawag ngayon, cheap grace. Yung biyaya ng Diyos, nagiging lilimasin ko na lang Parang nagiging mumurahin. Bakit? Kasi wala na tayong ginagawa pagdating sa kasalanan. There is still a need for us to do something. At binigay sa atin ng Diyos yun. Now, so makikita natin yung tatlong sinabi ng Panginoon, pamamaraan. I tell you the truth, sabi niya. Whatever you bind on earth will be bound, or, sa original Greek, mas maganda yung translation, has already been bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed, or has already been loosed in heaven. Okay?
So kung ano man ang inyong pinagkaisahan dito, kung ano man tinali ninyo o pinakawalan ninyo, natali na yun at napakawala na sa langit. Again, I tell you. Now, if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them. Ito madalas gamitin to sa prayer. Di ba? Lord, you have said in the word, when two or three come together in your name, there you are in our midst. Thank you, Lord, for your presence. Pero alam niyo po kung saan ginamit itong verse na to? Pagdating doon sa discipline. Pagdating sa discipline, two of you, parang yung two or three witnesses, two or three come together. Kaya ito po, this is all about discipline. Okay? Kaya iwasan na lang po. Marami pong ibang mga passages about prayer. Huwag na po natin gamitin ito kasi hindi po ito po'y ginamit ng Diyos para doon sa pag nagdidisiplina ka, yan. At may kasama kang 2 or 3 witnesses, together, nandyan kayo, andyan din ako sa gitna ninyo. Anong ibig sabihin nun? God is present during our discipline. Andun ang Diyos pagka tayo dumidisiplina. Halimbawa, ako, dinisiplina ko si Henry. Andyan ang Diyos sa gitna namin. 2, agreeing together. Hindi nakinig si Henry, nagsama ako ng iba. Andun pa rin ang Diyos. Sinabi sa buong church, andun pa rin ang Diyos. Kaya nga ang pagdidisiplina po, hindi po ito gawain lang ng tao o gawain lang ng isang member. Andun ang Diyos kasama sa pagdidisiplina natin. Kaya ngayong summary ng church discipline, ang purpose po is repentance, reconciliation, restoration. Ang process o procedure is yung tinuro natin ngayon. Okay? 1, talk with the goal of restoration, private muna, with 2 or 3 witnesses, to the church, at non-association, just in case. At ang pinaka-principle of church discipline, God is present in our midst. Andun siya. There I am in the midst of them. Ang principle ng discipline ay hindi para i-put down ng isang tao o pahiyain. Kung hindi, nandyan ang Diyos sa kasama natin sa pagdidisiplina. Tatandaan po natin yon. Pagka tayo may gustong ituwid sa ating kapatiran o kahit kanino paman, dapat kasama mo ang Diyos. Kaya ang alalahanin mo, Lord, gusto ko pong kausapin tulungan mo po ako. Be present. Be with me, Lord, as I discipline this person. Yung pong pinaka-principle ng church discipline. At wag po nating kalilimutan yung sinabi sa Hebrews chapter 12. Mga panghuling salita po ito. You have forgotten that the word of encouragement that addresses you as sons, my son. Ito, pakinggan niyo po, parang ang Diyos natin ngayon ang nangungusap sa bawat sa atin. My son, do not make light of the Lord's discipline. And do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines those He loves. And He punishes everyone He accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. If God is disciplining us through the church, God is treating us His sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, if you are not disciplined, then you are an illegitimate children and not true sons. Moreover, we all have human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share
in His holiness. So that's the principle. God is present in every church discipline. Andun po ang ating Panginoon. So as a challenge to every one of us, God is concerned with the brethren who are sinning. Concerned po ang Diyos doon. Concerned po ang ating Diyos. So as Christians, we are responsible to talk and convince such wandering member and make him or her come to the point of repentance. The goal in mind is restoration and reconciliation. Let us remember, God is in the midst of us while doing this so-called church discipline. He is in our midst as witness. Nawa, ang Espiritu ng ating Diyos ay kasihan tayong lahat ng kapangyarihan para magawa itong pong paghahanap sa mga nawawalang kapatiran natin dahil sa kasalanan. Bigyan nawa tayo ng kapangyarihan ng Diyos na disiplinahin ang mga kapatid na nagkakasala. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos mismo ay nasa ating kalagitnaan. Manalangin po tayo. Oh Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na hindi po namin nagagawa ito pong instruction mo when it comes to church discipline. Sumasablay po kami, Lord. Hindi namin muna kinakausap yung tao. Lord, patawarin mo po kami sa aming kahinaan, sa aming takot, sa aming hiya. Panginoon, tulungan mo po kami na kung sakasakali man, ngunit nawa dalangin namin, wala pong sumablay. Kung sakasakali man, Panginoon, na meron po kaming kapatid na magkasala, nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Nagampanan namin ito pong church discipline na itinuro mo. Upang sa ganun, Panginoon, mapanatili nga po ang kabanalan sa loob ng iyong iglesia, kahit sa isang iglesyang maliit tulad namin. Yes, Lord, we want to be obedient to your word. We want to be faithful of your instruction. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami. Salamat po, minsan pa, sa paalala mo sa amin. Salamat po. Nawa ay manatili ito sa aming isipan at ikaw po ang magpaalala sa amin just in case na kailangan namin gamitin ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasa, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kuli, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman.
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking buhay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, dahil tinutuwid mo kami, dahil tinuring mo kami iyong mga anak. Salamat, O Diyos, dahil may salita ka na iniwan na siyang nagsisilbing gabay sa amin kung paano mo kami dapat magtuwid ng aming kapwa. Salamat, O Diyos, dahil alam po namin sa tuwing kami magtutuwid, kasama ka namin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at pag-ibig. Salamat, Lord, dahil tinuturing mo kaming mga anak sa tuwing kami ay iyong itutuwid. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Nawa ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sumaatin lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless us all and see you next Sunday.